Kahit baboy ay hindi kakain ng ulam. Lalaking nagpapakain ng orangutan. Agad namang nagmukhang naiinis si Caesar. At gamitin ang iyong mga kamay upang alisin ang mga mabahong bagay na ito. Itapon mo sa mukha ng iba. Ang hakbang na ito ay agad na nagdulot ng panunuya mula sa mga orangutan. Nagalit agad ang lalaki. Kunin ang high-pressure water gun. Pagkatapos ng isang klase, mayabang na umalis ang lalaki. At ang kawawang Caesar ay nahulog sa lupa. Sa oras na ito ay malamig at gutom. Ngunit aksidenteng nakakita ng isang maliit na bato. Namumulot ito ng mga bato sa dingding. Gumuhit ng larawan ng bintana. Sa ngayon ay miss na niya ang pamilyar at mainit na bahay. Makalipas ang kalahating oras. Sa wakas oras na para magpahinga. Ito ang unang pagkakataon na nakaharap ni Caesar ang marami sa kanyang uri. Pero bago pa ito makapag-react, ang isang bakulaw ay hindi kailanman pinakawalan. Pagkatapos ay ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa isang galit na dagandong. Tulad ng sinasabi ng mga tao, walang tigre sa mga bundok, nangingibabaw ang mga unggoy. Isang orangutan na kamukha ng pinuno, maging maagap. Ginagaya ni Caesar ang mga tao. Friendly extended hand to greet. Nilaibat ng pinuno si Caesar. Bigla niyang hinubad ang damit niya. Ang hakbang na ito ay agad na natigilan kay Caesar. Lumalaki ito sa lipunan ng tao. Ganap na hindi nakikilala. Ang pinunong ito ay gustong gamitin ito para magtatag ng kapangyarihan. Maghintay hanggang sa mag-react ito. Agresibong sumugod ang kalaban. Isang suntok at sipa ang nagsimula. Mabilis na tumakas si Caesar sa puno. Gumamit ng mga kakayahang umangkop upang i-flip at ilipat. Gustong iwasang habulin ng kalaban. Ngunit ang pinunong ito ay malinaw na mas sanay. Mabilis na kinatok si Caesar sa ilalim ng puno. Gusto lang nitong ituloy ang paghabol sa tagumpay. Sa kabutihang palad ay kumilos kaagad ang breeder. Mag-shot ng 2 tranquilizer pill. Pagkakatok sa pinuno at kay Caesar, nawalan sila ng malay. Makalipas ang kalahating oras, unti-unting nagising si Caesar sa kulungan. Sa isang sulyap, makikita mo ang malaking mukha na orangutan sa tapat. Magtanong sa sign language, malubhang nasaktan ka ba? Tudok kuwit. Agad na sinenyasan ni Caesar ang kanyang pagdududa. Paano mo alam ang sign language? Tudok kuwit. Mabilis na tumugon ang malaking mukha na orangutan. Natutunan ko yan sa circus. Agad na tuwang-tuwa si Caesar. Sa wakas may clone na parang tao. Ngunit sa oras na ito, 2 pastol ang pumasok na may dalang tranquilizer gun. Ibinaba nila ang isa pang orangutan. Hindi alam kung saan ipapadala. Sumenyas ang kabilang panig. Bawat ilang araw isang orangutan ang nahuhuli. Ngunit hindi na muling nagpakita. Mabilis na tumingin ng mabuti si Caesar. Natagpuan ang mga palatandaan ng isang biological na laboratorio. Agad itong nakilala. Kung patuloy kang makulong dito, isang araw ito ay magiging isang eksperimento ng tao. Samantalahin ang pagkakataong makapagpahinga. Umakyat si Caesar sa tuktok ng puno. Tingnan ang nakapaligid na lupain. Sa wakas sa tabi ng isang piraso ng salamin sa simboryo. Nakahanap ng pagkakataong makatakas. Pero gustong tumakas. Ang pag-asa lamang sa iyong sariling lakas ay tiyak na hindi sapat. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, isang matapang na plano ang pumasok sa isip ko. Kamakaway ang orangutan na ito sa kanyang biktima na may kakaibang ekspresyon. Excited na inabot ng lalaki ang bote ng beer. Ngunit sa tamang panahon ay gusto niyang ipakita ito sa kanyang mga kaibigan. Hinawakan siya ni Caesar sa leeg, at tumingin sa kabilang side na may cannibal eyes. Takot na takot ang lalaki kaya hindi siya naglakas loob na kumilos. At sumugod ang mga kaibigan niya. Pero binitawan ni Caesar. Parang gusto lang niyang mangasar. Ngunit pagkatapos ng ilang tao ay umalis. Mabilis itong nagtago sa sulok. Naglabas ng kutsilyo na ninakaw lang niya sa lalaki. Itinali ni Caesar ang kutsilyo sa sanga ng puno. Maingat na ipinasok sa lock ng pinto ng kulungan. Bahagya lang lumingon. Bumukas ang pinto ng kulungan bilang tugon. Pero ang kakaiba, hindi agad nakatakas si Caesar. Sa halip ay pumunta sa kulungan kung saan nakalagak ang bakulaw. Matapos buksan ang pinto ng kulungan, marahan nitong sinundot si Buck na nananaginip. Si Buck ay nakakulong dito sa loob ng kalahating taon. Hindi na umalis sa kulungang iyon. Matapos ganap na tamasahin ang matagal nang nawawalang kalayaan. Lumingon ito kay Caesar. Ang pasasalamat ay hindi maipahayag sa mga salita, at talunin ang malaking tao na ito. Unang hakbang pa lang ito sa planong pagtakas ni Caesar. Makalipas ang ilang minuto, ang pinuno ay nakikipag-date sa kanyang minamahal na babae. Pero biglang may nagising. Tumingala ito. Nabuksan na ang pinto ng kulungan patungo sa totoong palaruan. Kahit na hindi ko maintindihan ang nangyayari, ngunit gumapang pa rin sa daan. Pero nakarating lang sa pinto, ay ibinagsak ni Caesar sa lupa gamit ang katas ng puno. Kumikilos na lang ang pinuno para lumaban. Ngunit biglang nagkaroon ng dagandong ni Buck sa likod niya. Ngayon ay may mga lobo sa harap at tigre sa likod. Nakayuko lamang ang pinuno at iniunat ang palad. Nangangahulugan din ito na tuluyan na itong sumuko. Tinanggap ni Caesar ang pagsuko ng kanyang pinuno. Ngayon ang pinuno ay inaalagaan.
Kung gayon ang ibang mga kampan ay magiging mas madaling makitungo. Ninakaw ni Caesar ang cookies ng manager. Sa harap ng lahat ng orangutans, nag-order ng pamamahagi sa lahat. Sabay na intindihan ng lahat ng unggoy. Sino ang tunay na amo? Tudok kuwit. Ngayon ang problema sa panloob na administrasyon ay nalutas na. Ang natitirang bagay ay mag-isip ng isang paraan upang akayin ang lahat upang makatakas. Ang mga pulang chimpanzee ay nag-aalinlangan tungkol dito. Ngunit ginamit ni Caesar ang isang sanga ng puno bilang isang halimbawa. Bagamat napakahina ng lakas ng orangutan. Pero kung kaya nating lahat magkaisa, ito ay magiging isang hindi masisira at makapangyarihang puwersa. Si Caesar ay nakikipag-chat sa sobrang excited na mood. Pero binuhusan kami ng malamig na tubig sa performance ng mga unggoy. Pulang chimpanzee walang magawang ekspresyon. Napakaganda ng iyong ideya, ngunit ang katotohanan ay walang emosyon. Napakatanga kasi ng ibang orangutan. Hindi makumpleto ang planong pagtakas. Tiyak na totoo ang sinabi ng mga pulang chimpanzee. Nagdulot ito ng biglang pagmumuni-muni ni Caesar. Sa oras na ito, aksidenteng naipasok ng breeder ang password sa harap ng bakal na gate. Naalala ni Caesar ang password sa isang iglap. Kasabay nito, biglang dumating ang inspirasyon. Magkaroon ng isang matapang na plano sa isip. Pagkatapos ng gabi, ipinasok ni Caesar ang password at binuksan ang bakal na pinto. Umakyat sa tubo sa tuktok ng simboryo. Mabilis na hanapin ang switch para buksan ang bintana. Umakyat ito sa bintana patungo sa bubong. Agad na bumungad sa amin ang lungsod sa di kalayuan. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, umasa si Caesar sa kanyang malakas na memorya. Bumalik sa mainit na tahanan na dating mayroon ka. Hindi nito ginasang ang natutulog na si Kevin. Sa halip ay buksan ang refrigerator. Natagpuan ang biology lab kung saan matatagpuan si Kevin. Ang pinakabagong produkto ay binuo lamang. Ang gamot na ito ay tinatawag na 113. Maaring ibalik at paunlarin ang utak sa isang malaking lawa. Ang epekto ay ilang beses na mas malakas kaysa sa nakaraang henerasyon 112. Hindi sinasadyang napahihit ni Caesar ang switch. Agad na bumuga ng agos ng dilaw na usok. Pagkatapos kong maamoy ay nabuhayan agad ako ng pakiramdam. Alam ko rin na ito ang pinakakailangan sa ngayon. Pagkatapos bumalik sa kulungan, agad na tinusok ni Caesar ang vial. Ang buong kulungan ay biglang napuno ng dilaw na usok, nakabalot sa mga natutulog na orangutan na ito. Bukas ng umaga, ginasang ng bantay ang natutulog na orangutan. Pero hindi niya pinansin. Ang mga orangutan na ito ay tila medyo naiiba kaysa karaniwan. Kakaibang natahimik ang lahat. Sa labasan ng playground, sinuri ni Caesar ang bawat kasama. Sa mata ng bawat orangutan, lumilitaw ang kakaibang berdeng ilaw. Revolusyon mula sa mga orangutan. Nagsimula na rin. Matapos ang oras ng paglabas ng hangin ay tapos na. Hinabol ni John ang lahat ng mga orangutan pabalik sa kulungan. Pero nagulat siya nang makita ito. Nasa labas talaga si Caesar. Biglang nagalit si John. Kaya hawakan ng electric baton sa iyong kamay. Gusto kong sipain ang masungit na lalaking ito, ngunit hindi niya ito inaasahan. Lahat ng iyon ay bahagi ng plano ni Caesar. Alisin mo ang mabahong paa mo sa akin. Ikaw ang mabahong unggoy. Hindi. Kahit breeder yan, o ibang orangutan, lahat sila ay natakot sa walang katulad na dagandong ng unggoy na ito. Matapos ibuhos lahat ng nararamdaman ko, isang suntok lang pinatumba ni Caesar si John, at kinaladkad siya sa kulungan. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto ng selda, palayain ang lahat ng mga orangutan. May ibang nakakita nito, agad na nagpanik at nawala ng malay. Gusto na lang niyang tumalikod at tumakas. Sumugod ang grupo ng mga orangutan. Hilahin siya sa lupa, at nagsimula ng group fight. Nakakita ng lalaking malapit ng mamatay sa kamaon ng unggoy. Mabilis na inutusan ni Caesar ang kanyang mga kapatid na itigil ang pag-atake. Para sa layunin nito, nais lamang na akayin ang kanyang mga kasama sa kalayaan. Hindi ito tungkol sa pananakit ng mga tao, ngunit inilagay lamang nito ang lalaki sa isang hawla. Biglang nagising si John mula sa pagkakoma. Mabilis niyang kinuha ang electric baton. Kinuha ni Caesar ang isang high-pressure water gun. Isinusumpa kong balatan ko ang bawat isa sa inyo. Natanggap ni John ang boxed lunch sa mismong lugar. Kahit na aksidente lang, ito rin ang naglatag ng pundasyon para sa hinaharap na sakuna. Matapos kumalma, kinuha ni Caesar ang biology lab sign. Magpasya ka agad sa iyong puso. Sa utos nito, lahat ng orangutan ay umakyat ng mga puno sa bubong. Pagkatapos ng mahabang gabing paglalakbay, sa wakas ay nakarating sa gilid ng lungsod. At ang kanilang mga layunin, ito ay isang biological laboratory na matatagpuan sa sentro ng lungsod. Hindi nagtagal, dumating na ang mga orangutan. Palayain ang lahat ng mga bihag. Ngunit higit pa rito ang layunin ni Caesar. Pagkatapos ng 10 minuto, muli silang nagpakita sa zoo. Si Buck na tumitimbang ng daan-daang kilo ay tumalon sa hangin. Naduraj agad ang bakal na kulungan. Sinamantala ng grupo ng mga orangutan sa loob na maghiwa-hiwalay. Magwala sa labas ng zoo. Daan-daang orangutan ang biglang lumitaw sa lungsod. Ang antas ng pagkalito ay may isip. Agad na nagpakilos ang pulisya ng malaking bilang ng tropa para pigilan ito. Nakakagulat na makita, ang mga orangutan na ito ay hindi lamang maayos, at ang IQ ay hindi bababa sa mga tao.
Natututo pa nga silang gumamit ng mga tool sa tabing daan, upang labanan ang sangkatauhan. Sa pamumuno ni Caesar, ang mga orangutan ay tumakbo patungo sa primeval forest sa kabilang panig ng lungsod. Doon lamang sila magkakaroon ng tunay na kalayaan. At agad na kumilos ang mga pulis. Isang pangkat ng kabalyero ang ipinadala upang tugisin mula sa tulay. Kasabay nito, maraming pulis ang naka-duty sa dulo ng tulay. Ang isang pincer na posisyon ay nabuo, ngunit si Caesar ay hindi ordinaryong tao. Mabilis na hulaan ang mga pakanan ng tao. Agad nitong inutusan si Kobe na pamunuan ng isang hukbo para umakyat sa tuktok ng tulay. Samantalahin ang takip ng fog upang mabilis na sumulong. Inayos din ang pinuno ng pulang chimpanzee. Kunin ang natitirang koponan at magtago sa ilalim ng tulay. Maghanda para sa isang lihim na pagbisita. Pinangunahan ni Caesar ang natitirang hukbo, at ang mga sumusunod na kabalyerya ay nagsimula ng isang ulong paghaharap. Umiiral si Buck bilang isang Diyos ng digmaan. Dir-diretsyong sumugod sa mga kabayong tumatakbo. Hindi. Ayaw ni Caesar na makasakit ng tao. Gusto lang nitong akayin ang kasama sa kalayaan. Matapos maitaboy ang mga kabalyero nang hindi nagbuhos ng dugo, inutusan niya si Buck na kumuha ng ilang gorilya, bumangga sa bus sa harap ko, at sinamantala ang takip upang dahan-daang sumugod. Agad nagpaputok ang mga pulis sa dulo ng tulay. Ilang saglit lang ay naging pugad ng bubuga ang bubong ng sasakyan. Pagkatapos ng granazone ng bala, sa wakas ay itinigil ng mga pulis ang pag-atake, ngunit nanatiling tahimik ang mga orangutan. Nang magulo ang mga pulis, isang kabayong pandigma. Angal ni Caesar, parang bumusina ng kuryente. Matagal nang tinambangan ng isang kawan ng mga orangutan ang simula at dulo ng tulay. Binaha agad, nagiging sanhi ng pagkawala ng bantay ng mga kalaban. Hindi nagtagal ang labanan. Nagtatapos ito sa pagkatalo ng sangkatauhan. Ngunit tulad ng mga orangutan ay nagsasaya para sa tagumpay. Isang helicopter ang dahan-daang lumitaw sa harapan namin. Sa ilalim ng malakas na pag-atake ng artilleria, agad na binugbog ang orangutan hanggang sa hindi na siya makalaban. Tatakbo ka lang at umiwas. Nakasakay din sa helicopter ang may-ari ng jacklab. Agad niyang nakilala si Caesar bilang pinuno ng grupo. Inutusan ni So ang mga sundalo sa gilid na puntirya ang target at barilin. Biglang nagalit si Caesar. Nakakita ito ng wire mula sa sasakyan. Matapos kumaway ng malakas ng ilang beses, itapon ito sa bala. Itulak ang 2 tao sa lupa. Agad namang binaril ng isa pang sundalo. Saksi si Caesar na malapit ng patayin. Mabilis na sumugod si Buck. Ginamit ang sarili niyang laman at dugo para harangin ang bala para kay Caesar. Tapos galit na tumalon ito. Agad na sumugod si Caesar. Hilahin si Buck palabas ng helicopter. Ngunit ngayon ay malapit nang mamatay si Buck. Nakatingin lang si Caesar sa magaling niyang kapatid. Namatay sa kanyang mga bisik. Ngunit sa isang napakalungkot na panahon, umabot sa tenga ko ang paghingi ng tulong ni Jack. Tumayo si Caesar sa harapan niya na may walang pakialam na ekspresyon. Pagkatapos tumingin, dahan-daang iabot ang iyong kamay. Ngunit sa sandaling iyon ay labis na nagulat si Jack. Biglang tumalikod si Caesar. Ang maluwalhating misyong ito, ibigay sa isa pang orangutan Koba. Kilalang kilala si Jack sa taong nasa harapan niya. At ang pahirap na dinanas ni Koba sa laboratorio. Ang lahat ay salamat sa kabilang panig. Sa desperadong sigaw ni Jack, sinipa ni Koba ang eroplano. Ipadala ang puot na taong ito sa Diyos. Ilang sandali pa, sa huli ay pinangunahan ni Caesar ang kanyang mga kasama.